Ay parang timang. Magandang araw mga timang, ngayong araw for today's video. May customer tayong magpapagawa ng certification. Siyempre, bago ko simulan ng pag-i-edit, iinom muna ako ng warm water. Anong warm water? Ano yung bulate? Di semi-mainit na tubig. Tapos nagpaspas na muna ako ng mga alikabok dito sa tindahan. Ang hirap din pala pag sa tabing kalsada ka nakatira, ang daming alikabok. Game, simulan na natin ang pag-edit. Bali kagabi ko nga pa pala to sinimulan. Nakakabulol naman. Bali kagabi sinimulan ko na to. Yon. Ang hirap bigkasin ng bali kagabi ko nga pa pala to sinimulan. FYI lang ha, hindi to peke. Bali design lang ang gagawin ko dito, tapos sila na magse-certificate sa mga gusto nilang tao. Kumbaga, gagawan ko sila ng maangas na certificate, tapos yung pangalan, tsaka detalye sa kanila na, akin ang design. Madami-dami na din nagpapagawa sa akin ng ganito, tapos sa mga liga, yung MVP, sa mga samahan, recognition, certificate, pati mga COE. Basta design lang sa akin ha, hindi yung sasabihin nyo na gagawan ko kayo ng peke. Bawal yun, bad yun. Kunyari sa liga, hindi ka naman MVP, tapos magpapagawa ka sa akin ng certificate na MVP. Bad yun, boy. Kung gusto mong mag-MVP, mamasa ka, hindi yung puro ka pasikat. Hindi ka na nga sumasama no nagsusulisit sa jersey, tapos pag may laro, hindi ka busy. Pangit mo din ka-banding no. Pag di ka sinama sa lineup, nagtatampo ka. Pag sinama ka naman sa lineup, hindi ka na nga nasama sa sulisit, kulang ka pa magbigay sa jersey. Tapos pagdating ng laro, gusto mo pa, babad ka. Pag hindi ka pinasok, nauwi ka. Aruy! Bale, ito nga pala yung sample na ginawa ko guys na certificate. Siya nga pala guys, pag nagpagawa kayo sa akin, kayo din ang pipili kung anong kulay nyo gusto para terno sa company nyo. Tapos, ito naman yung ginawa kong certificate award para sa mga basketball league. Bale, marami pa akong talento guys, hindi ko lang kinikwento kasi baka malaman nyo agad. Mahirap na kasi baka gayahin ng iba yung talento ko. Uso pa naman yun, gayahan ng talento kahit hindi naman talaga nila alam. Pero sa panahon ngayon, hindi na uso ang maraming talento. Mas okay pa din yung masipag ka at nagkakapera ka sa ginagawa mo. Ang galing mo nga mag-ML, ang lakas mo nga mag-basketball. Pagdating naman sa bahay nyo, naghahanap ka naman ng ulam sa mama mo. Buti pa to si Manong, kahit matumal, tuloy-tuloy lang sa diskarte. Sipag lang at konting hokus-pokus sa papel, pera na. Naalala ko dati ang mga sisyo na yan, makabunot ka ng isa dyan, napakaswerte mo na, napakasaya mo na. Tapos todo alaga ka pa dyan, mga 30 days, 40 days, malaki na yan. Tapos papakawalan mo na yan sa bakuran nyo, magugulat ka na lang, ninakaw na naman. Iyak ka talaga malala, sumbong sa mama mo. Pagtapos mong umiyak at magsumbong sa mama mo, ginupit-gupit ko na muna tong mga shampoo para pag may bumili, mabilisan na. Sa tindahan kasi, hindi kasi may iwasan yung mga customer na nagmamadali. Yung tipong pagsabi pa lang ng pabili at ng item, gusto ko iabot na agad. Kaya ako pag sinasabi nilang pabili, sinasabi ko ilan. Tapos bigla silang mapapaisip, ano nga ba bibiliin nila? Bigla silang nagchochok. Napapaisip tuloy sila kung ano yung sinasabi kong ilan. Akala tuloy nila, nasabi na nila yung bibilhin nila. Ganon magpabagal ng customer. Dahil hindi makakarating si Bombay, uminom muna ako ng isang bote. Tinawagan niya ako, sabi niya sa akin 2 linggo daw siyang hindi makakapunta. Merong konting problema. Kaya bigla akong natuwa, nag-alala. Nung tinanong ko siya kung ano yung konting problema, sabi niya kinagat pala siya ng aso. Ilang araw na daw siyang pabalik-balik dun sa bahay na may utang sa kanya. Tapos itong mga nakaraang araw, hindi na daw siya pinagbubuksan ng gate. Tapos wala naman daw talagang alagang aso yun. Kaya lakas loob siyang pumasok, mga 3 hakbang. Pagpasok niya sa gate, bigla daw may lumabas na aso. Isa pa sa kinakalungkot niya, yung gate pala automatic nagsasara. Alam niyo ba kung anong pinaka nakakalungkot na nangyari kay Bombay? Yung bahay na pinasok niya, iba na pala ang nakatira. Nangungupahan lang pala yung pinautang niya doon. Tapos yung matandang nakatira doon, wala siyang planong bayaran kasi trespassing daw siya. Kaya pala wala nang nasagot pag natawag siya. Kasi yung matanda, mahina na daw yung pandinig. Kaya si Bombay, umuwing Lumbay, natambay muna sa bahay. Kaya para sulit ang bakasyon ni Bombay, sinundutan ko ng shot ang pagtambay niya sa bahay. Siyempre, masarap mag-inom habang nanonood ng Dragon Ball. Hindi na ako nagbibideo habang nagiinom. Bukod kasi sa ang daming nanonood, nagtatraffic pa dito sa tapat ng bahay ko. Tapos maya maya, laging may natawag na, "Kuya, boses mo yun? Boses mo yun, Bam?"
itigil ko na daw at baka tumawag pa daw sila ng barangay. Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood.